Hello, good morning to everyone. May gusto lang akong i-share sa inyo about OWA, especially sa mga OFW from Hong Kong na alam kong maraming break or terminate ng amo. Hindi ko lang alam kung ito ay aware sa lahat ng mga OFW. Kapag sabi sa akin tungkol dito, so kauwi ko lang noong August 21 and try akong magpunta ng OWA office here kung saan malapit kayo sa lugar na may OWA. Kung sino man nakakaalam nitong Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program from OWA. At least makakatulong ito sa inyo. Meron binibigay na 20,000, 10,000, 5,000, depende kung anong level kayo, lalo na yung mga bagong uwi, nag-terminate or nag-break contract. Kahit 3 months or basta hindi kayo nakatapos ng kontrata nyo, may makukuha kayo sa OWA. As long as present member kayo ng OWA, pinakang malaking makukuha nyo is 20,000. Gusto ko lang i-share ito sa video ni Joanna Put kasi marami siyang viewers and at least ma-aware lahat. Lalo na ngayon ang daming nagte-terminate sa Hong Kong. Please makakatulong sa inyo ito. Marami silang requirements na kailangan yung ibigay katulad ng termination paper na galing sa Bureau of Immigration dyan sa Hong Kong. Passport nyo, may tatak ng pag-uwi nyo. Yun lang naman kadali. Madali lang. Malalaman nyo doon. Ang process nung kanilang to, abutin ng 1 buwan or 2 buwan. Depende kung gaano karami yung mga nag-apply. One more. About sa akin, kapag apply na ako at nakakuha ako ng 20,000. Pero wala pa sa akin yun. On the process pa lang siya. Hintayin ko ang 1 buwan din mag-message sila sa akin kung sa kailan ko makukuha yung 20,000. Pero at least may darating na biyaya from OWA. Yun lang po. Thank you. Good morning everyone! So ayun, nakita niyo yung video ni Ate Rose guys. Siya yung friend natin dito sa Hong Kong na umuwi ng Pilipinas and nakakuha or makakakuha ng ayuda galing sa OWA. So sino nga ba ang pwede lang makakuha nito at paano mag-apply? So yun yung share ko sa inyo today guys para sa mga OFW dyan na uuwi ng Pilipinas. Sino nga ba ang pwede lang mag-avail nito? So una, pupunta kayo sa regional or yung mga OWA offices dyan malapit sa inyo. Regional guys ha, pupunta kayo doon. And then, kailangan OWA member din kayo. So, sa mga OFW dyan na uuwi ng Pilipinas, pwede nyo yan puntahan sa inyong mga OWA office. Pumunta na kayo guys kung bagong uwi kayo. Kasi pag matagal na kayong nakauwi, baka hindi na kayo makakuha. So, ito ay para, pawis na pawis ako, naglakad kasi ako. Ito ay para dun sa mga OFW na na-terminate. Ito ay para sa mga OFW na bigla ang pinauwi. Kumbaga, tapos yung pinauwi ng gobyerno, yung may mga nangyayaring ni-rape or masamang nangyari sa kanya sa abroad, tapos biglang umuwi. So, yun yung mga makakakuha. Kung ikaw ay natapos ng iyong kontrata, hindi ka makakakuha sa OWA. So, kailangan ay yung mga na-terminate. So, malaking tulong din ito para sa mga na-terminate na biglaan. Lalo na dito sa Hong Kong dahil uso yan. Sa mga nandito sa Hong Kong, sobrang daming na-terminate dito. So, ayun. Anong unang gagawin? Kailangan OWA member. Kailangan nyo ng passport, yung boarding pass. Huwag nyo itatapon. Tapos, kailangan nyo ng mga certificate. Halimbawa, termination letter, ganyan. Yung mga rason kung ba't kayo napauwi. Or kung walang rason, basta meron kayong termination letter, huwag niyong kakalimutan. Huwag kayong basta uuwi. Kailangan may letter kayo. Tapos, ito ay para dun sa mga ayaw nang bumalik ng abroad. Nagbibigay sila ng ayuda, gagamitin nyo sa negosyo. Hindi kayo basta makakakuha. Meron din itong mga requirements. Katulad nga nung mga sinabi ko. Tapos, meron din kayong proposal letter sa Laysay. Magsusulat kayo kung saan, anong business nyo, kung saan, anong gusto nyong gawin doon sa pera. Kailangan po siyang ilalagay talaga sa negosyo. Kung kayo sa OWA, makikita nyo yan. So, kailangan, meron kayo talagang rason kung saan nyo gagamitin yung pera. Hindi rin lahat makakakuha. So, kailangan is talagang yung totoong gagamitin nyo sa negosyo. Katulad nung kay Ate Rose, ang ginawa niya, gumawa siya ng letter, nagpicture siya nung tindahan, kumbaga pangpuhunan. Ayan, yan yung pinaka gusto ng OWA. Yung kaya kayo napauwi and hindi kayo basta-basta makakabalik ng abroad. So, bibigyan na lang kayo ng pangpuhunan dito sa Pilipinas and hindi man kayo mag-success,
pwede naman kayong mag-abroad ulit. Kaso mahirap bumalik dito sa Hong Kong kapag terminate ka. So, kung may magandang rason naman, okay lang na bumalik dito sa Hong Kong. Pero pag walang rason na basta ka lang pinauwi, mahirap pag walang termination letter. Ang makukuha pala natin or ang makakakuha pala nito kung magkano ay 20,000 to 22,000 maximum. Ganon kalaki. So sayang din para dun sa mga biglaang pinauwi. Sobrang dami dito sa Hong Kong na nata-terminate. Kaya kung isa ka doon sa mga nanonood ngayon na isa ka sa mga na-terminate or napauwi kahit hindi dito sa Hong Kong, kahit sa ang bansa OFW na pinauwi ng biglaan, hindi nakatapos ng kontrata, yan, pwede ka dito. So pumunta ka na sa OWA and magtanong ka doon kung yung mga requirements pang iba na kailangan. Magdala ka na rin ng iba para in case, alam mo na meron kang ganito. May mga guide na tayo kung ano yung mga dadalhin. So, yung passport, yung termination letter, yung mga ganon. Tapos, yung salaysay, yung mga picture ng negosyong gusto mong ipuhunan, kung saan mo siya ipupuhunan. So, ayun. Salamat kay Ate Rose dahil isinare niya to dito sa ating vlog. Grabe, ang pawis ko na. Nagatid kasi ako ng alaga ko. So, ayun lang. Sana nakatulong to video ito. Don't forget to like and share sa mga ka-OFW natin. Bye-bye. Salamat. Yung kapatid ko nga guys, galing din dito sa Hong Kong. So, hindi niya rin natapos yung kontrata niya. Kaso, 2 years na siya sa Pilipinas. So, baka hindi na siya makakuha. Kailangan kasi, pag bagong uwi ka, mag-report ka na agad. Within 1 year yata or hindi ko alam ha. Magtanong kayo sa OWA, baka yung mga umuwi na dyan na 1 taon na sa Pilipinas na terminate or 2 taon na sa Pilipinas, baka pwede pa kayong makakuha guys. So, itry nyo din. Ang init. Yun. Lagi yung dumadaan sa bahay namin. Nagsasalita siya mag-isa guys. So, baka may, sabi ng amo ko, may ano daw, parang something mental problem. Lagi nagsasalita. Kahit ngayon, nagsasalita siya kahit wala siyang kausap. Meron din palang mga ganun no, kahit saan. So lang guys, sana nakatulong yung video natin na to and sana i-share natin sa mga kapwa natin ng OFW dyan. Sabihin nyo sa mga friends nyo guys. Pero, nga pala paalala, 1 beses lang ito makukuha ha. Hindi ka pwedeng gumawa ng 2 beses. So, kung umuwi kang Pilipinas, and nakakuha ka, or hindi ka man nakakuha, hindi ka na po pwedeng kumuha ulit kapag nag-abroad ka at umuwi ka ulit. So, 1 time lang siya guys na pwedeng ayuda ng OWA sa ating mga OFW na nata-terminate. So, hindi pwede na 2 beses ka na-terminate, 2 beses ka rin kukuha. Hindi po, 1 beses lang.